Magandang araw sa ating lahat. Bago natin pakinggan ang questions and answers, huwag kalimutan ang mag-like and share at sa hindi pa nakakapag-subscribe ay mag-subscribe na upang ma-notify kayo ng YouTube sa mga bagong uploads. Halina at atin ang pakinggan si Brother Eli Soriano. Sa itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Magandang gabi po, Brother Eli. Ayon po sa ating mga napag-aaralan sa Bible study, doon po ako nag-isip na magtanong tungkol po sa salin ng Biblia. Dahil po, ayon sa iyong pagtuturo, ito'y naisalin ng mga scholar nung una, subalit may mga kamali ang pagkakasalin. Kagaya po nung napag-aralan natin na minsan na yung pangalan ng ating Diyos, sa ibang salin po lumalabas napakarami. Nandiyan din po yung Yahweh, nandiyan po yung Jehovah, nandiyan po yung Adonai, at sa inyo pong pagtuturo ay Ama ang pangalan. Ako po ay hindi tumututol doon, ngunit po gusto ko magkaroon ng malinaw kung alin po bang salin talaga ng Biblia ang dapat natin gamitin. At yung Biblia po inyong ginagamit, paano po natin mapuprove na yun po ang tama? Alam mo kapatid, ang issue sa salin ng Biblia, dapat ginagamitan natin ng sentido común, ng common sense. Bakit ka ako sinasabi kung common sense? Halimbawa, itong salin sa 68 ng awit, no? Ito, ginamit ko lang yung aking common sense sa awa ng Panginoon, naintindihan ko. Basahin natin kapatid na Daniel yung 68:18 ng awit. Sumampa ka sa mataas, pinatnubayan mo ang iyong bihag sa pagkabihag, tumanggap ka ng mga kaloob sa gitna ng mga tao, oo, pati sa mga mapanghimagsik, upang makatahang kasama nila ang Panginoong Diyos. Ayon, yung salitang tumanggap ka ika ng kaloob sa mga tao, pati sa mapanghimagsik. Alam mo kapatid, nung mabasa ko yan, nagduda ako agad. Kasi ang Diyos hindi tumatanggap sa mapanghimagsik, sa mga masasama. Nasa kasaysayan yun ng Biblia. Yun ang nagturo sa akin ng diwa. Mali ito Kasi nung naghain si Cain at saka si Abel, tinanggap ng Diyos yung hain ni Abel. Pero hindi niya tinanggap yung hain ni Cain. Kasi masama si Cain. Kaya ang Diyos hindi tumatanggap ng hain o ng kaloob mula sa mga taong masasama. Sabi dito sa salin sa awit, tumanggap ka ika ng kaloob pati sa mapanghimagsik. Kaya nagduda ako dyan sa salin na yan. Mali yung salin kapatid. Ngayon, bakit mali ang salin? Kasi yung diwang nabasa ko sa Biblia na ang Diyos hindi tumatanggap ng kaloob sa mga taong masasama. Tinignan ko ngayon yung pagkakasalin. Ang ginagamit palang salita dyan na tumanggap ka ng kaloob, yung salitang Hebreo na laukak, na ang kahulugan ay tumanggap o to take, to accept. Pero meron siyang isa pang kahulugan, to bring, magdala, magbigay. So, dalawang magkakontrang kahulugan yan sa wikang Hebreo. Ang laukak pwedeng magbigay o pwedeng tumanggap. Ang nagsalin, ang ginamit yung tumanggap. Nung yan ay isitas ni Pablo, nung isite ni Pablo yan, hindi siya conforme doon sa tatanggapan Diyos ng kaloob. Kundi ang sabi niya, sabi ni Pablo dito sa 4:8, Kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag,
at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ayon, ang Diyos nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Na yung kaloob na ipinagkakaloob niya, kahit sa mapanghimagsik, nagkakaloob siya, kagaya ni Judas. Masamang tao si Judas, pinagkalooban ng Diyos. Si San Pablo, masamang tao yon, pinagkalooban ng Diyos, ginawa siyang apostol. Yun ang tama. Imbis na tumanggap ng kaloob, kundi ang tama, nagbigay ka ng kaloob kahit sa mapanghimagsik. At yung kaloob na yun yung tungkulin na gagampanan ng mga tao, kagaya ng pagiging apostol, propeta, mga iba-ibang kaloob. Kaya mali yung salin sa Ingles, mali rin yung salin sa Kastila, mali rin yung salin sa Portuges, mali rin yung salin sa Bisaya, mali rin yung salin sa Latin, mali rin yung salin sa Tagalog. Ang tama yung paliwanag ni Pablo na hindi siya tumatanggap ng kaloob sa masama, pero nagbibigay siya sa masama. Yun ang tama. Paano kung nalaman yun? Tinignan ko sa Hebreo, tinignan ko sa Grego, kapatid. Kaya walang tamang salin na makita ako dyan, kahit sa lahat ng Biblia na isinalin. Ang ibig ko lang sabihin, ang Bibliang ginagamit ko, yung diwa niya ang kinukuha ko. Pag meron akong duda, pupunta ako dun sa matatandang salin ng Biblia. Kasi meron tayo sa mundo na mga Biblia na 1,600 taon nang nakasulat. Ang tawag doon, manuscript. Yung original pang sulat kamay pa ng mga nagsalin, yung mga manuscripts. Ito yung mga manuscripts na isinulat sa kamay. Hindi imprenta yan, nakasulat kamay. Basahin natin yung mga oldest manuscripts, Sister Luz. Ito po yan, oldest manuscripts of the Bible, Oxyrhynchus Papyrus, the oldest manuscript in Greek, 3rd century. Codex Sinaiticus in Greek, 4th century. Codex Vaticanus in Greek, 4th century. Codex Bobiensis in Old Latin, 4th century. Codex Washingtonianus in Greek, 5th century. Codex Alexandrinus in Greek, 5th century. Codex Nitriensis Curetonianus in Old Syriac, 5th century. Codex Bezae in Latin, 5th century. Codex Marcialianus in Greek, 6th century, and Codex Purpureus Petropolitanus in Greek, 6th century. Ayan, yan ang mga matatandang salin ng Biblia, kapatid. Pwedeng gawing referensya. Pagka merong mali sa mga saling nitong mga bagong salin pa lang, pwede nating gawing referensya yung mga matatandang salin. At nung ako'y pumunta sa London, nakita ko ang isa sa mga salin na yan, yung Codex Sinaiticus, na isinulat noong 330 AD. Ayan, yung Codex Sinaiticus. Isa yan sa matatandang salin ng Biblia na pwede mong gamiting referensya. Pag may duda ka sa mga bagong salin ngayon, pwede mong gamiting referensya. Kagaya nun, yung Marcos Kapitulo 16, versikulo 8, yun ang tama, 16:1 hanggang 8. Pero dinagdagan nila yung mga salin ngayon, dinagdagan nila yung Biblia sa Marcos. Nilagyan nila ng 16:9 hanggang 20. Ang idinagdag nila, 12 talata. Wala yun doon sa Codex Sinaiticus. Lalabas, dinagdagan ng mga pangahas. Kaya, hindi tayo pwedeng maloko kasi kung babalik ka dun sa mga dating salin, wala naman yung talata na yon. Dinagdag lang yon bandang huli. Makikita mo ngayon, ito pala, hindi pala bahagi ito ng Biblia. Kaya kapatid, wala akong isang Bibliang ginagamit. Ginagamit ko ang pagsasaliksik sa lahat ng available na kasulatan para makita ko talaga yung totoo. At salamat sa Diyos, nakita ko naman yung talagang mga walang kontrobersya na totoo. Kahit na mga scholars hindi naman tututol doon sa mga nakasulat doon sa mga matatandang salin Kaya lang, mga scholar din ang nagkamali pagsasalin nila ng Biblia. Marami silang namali na paggamit ng salita. May mga salitang
contradiction pa eh. Halimbawa, kagaya nung nasa Deuteronomio, no? Doon sa Deuteronomio kasi, nakalagay na huwag mong yuyurakan sila. Yung mga Diyos-Diyusan sabi, huwag mong yuyurakan sila. Eh mali ang pagkakalagay. Ang sabi dapat doon, huwag mong yuyukuran sila. Pero merong salin, huwag mong yuyurakan sila. Eh dapat, huwag mong yuyukuran. Huwag ka yuyukod. Eh doon, huwag mong yuyurakan. Naisip natin, makikita mo na mali lang yung ginamit na salita. Ganun nagkakamali sa pagsasalin, kapatid. Kaya kung ang tanong mo, anong salin ba ang dapat mong gamitin? Wala kasi ngayong salin na eksaktong-eksakto lahat eh. Merong isalin na tama siya sa parte na yon pero mali naman siya dun sa ibang parte. Para makita mo yung pagkakamali, pumunta ka doon sa mga matatandang salin. Kaya lang, kung hindi ka naman marunong bumasa ng Grego at saka ng Ebreo, hindi mo rin maintindihan. Ako, meron ako kasing computer na ginagamit, nandun lahat yung halos lahat ng salin, pinagkukumpa-kumpara ko, tapos tinitignan ko yung kahulugan sa salita na ginagamit, nakikita ko yung talagang dapat nakahulugan sa pamamagitan din ng diwang nakasulat sa Biblia. Kagaya nung ginamit ko sa yung halimbawa na mali yung salin sa 68:18, mali yun. Ang Diyos ay hindi tumatanggap ng kaloob sa mga taong mapanghimagsik, kundi nagbibigay siya kahit sa mapanghimagsik ng kaloob. Ayon. Kaya kung naintindihan yon, pumunta ako dun sa Griego. Hindi ako nag-rely dun sa Ebreo. Pumunta ako sa Grego nang isitasyon ni Pablo. Nakita ko na tama si Pablo sa kanyang sinabi. Ganon, kapatid. Kaya mangangailangan niya ng ng tiyaga ng isang ministro. Kaya ang miyembro hindi naman yung mga inaaralan, hindi nyo naman kaloob sa inyo yan eh. Ang kaloob dyan, nasa ministro o nasa nangangaral. Basahin natin yung 12 ng Ecclesiastes, kapatid na Daniel. Sa Kapitulo 12 at versikulo 10 ng Ecclesiastes. Umanap ang mangangaral ng mga nakalulugod na salita at ng nasusulat na matuwid na mga salita ng katotohanan. Ang mga salita ng pantas ay gaya ng mga tulis at gaya ng mga pako na nakakapit na mabuti, ang mga salita ng mga pangulo ng mga kapulungan na nabigay mula sa isang pastor. Ayan, ang Diyos nagbibigay niyan sa isang pastor, sa isang nangunguna. Yung mangangaral, hahanap siya ng mga salita. Titingnan niya, alin ba yung nasusulat na matuwid? Kasi may nasusulat na sa pagkakasalin mali. Kaya obligasyon niya ng mangangaral, hindi ikaw, kapatid. Hindi mo obligasyon yan. Kaya ang anyaya ko sa iyo, kung meron kang anuman duda, itanong mo na lang sa akin. Obligasyon ko kasi yon. Kung naniniwala akong mangangaral ako at dapat akong mangaral, dapat obligasyon kong maghanap. Kaya lang yung mga mangangaral ngayon, uso ngayon ng mangangaral, easy lang eh. Basta kumukolekta lang ng pera, hindi naman sila nag-aalala na baka mali yung itinuturo nila, na ginagamit yung maling pagkakasalin sa Biblia para kumita ng pera. Ganyan ang ginagawa. Gaya halimbawa nung sali ng Sabadista, no? Nagsali ng Sabadista, halatang-halata mo, nilalagyan nila ng sarili nilang interpretasyon. Wala sa Biblia, dinadagdag nila. Ang tawag dun sa kanilang Biblia, yung clear word Bible. Tinan mo ang pagkakaiba, itong Bible ng Sabadista, no? Pakikita ko sa iyo, itong salin ng Sabadista, dinagdagan nila ng mga salita para patunugin yung paniniwala nila na si Kristo raw ang Miguel Arcangel. Para sa Sabadista kasi, si Kristo si Miguel Arcangel. Para mapatunog nila yon, yung mga talata, dinagdagan nila ng kanilang mga imbento. Kagaya halimbawa, itong 12:1 ng Daniel, pakibasa mo, kapatid na Daniel. At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel
na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. At sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. Ayan, diyan lang nakasulat, ano? Tatayo si Miguel na dakilang prinsipe sa panahon ng kabagabagan. Abay, nung magsalinan sa Sabadista ng Biblia nila, doon sa talata na yan sa 12:1, nilagyan nila, tatayo si Miguel na anak ng Diyos. Dinagdagan ng salitang anak ng Diyos para patunugin na yun ay si Kristo. Kaya panluloko ang ginagawa sa kapwa. Hindi lang yan. Meron pa silang mga ibang talatan, dinagdagan pa rin. Sa 12:7 ng Apokalipsis, pakibasa mo kapatid na Daniel. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. At ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. Ayon, sa talagang Biblia na galing sa mga matatandang salin, nakipagbaka sa langit si Miguel at ang kanyang mga anghel sa dragon na siyang demonyo. Alam mo ba yung nakasulat sa salin ng Sabadista? Eto, pagkumparahin natin, pakita natin. Sa King James Version, there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels. Sa Sabadista, pakibasa mo kapatid na Daniel. God's son, Michael, and the loyal angels fought against the dragon. Oh, nilagyan nila nung God's son para patunugin si Kristo yon, si Michael. Eh wala naman nakalagay doon sa mga matatandang salin na si Michael ay God's son o anak ng Diyos. Ang paniwala rin ng saksi ni Jehovah, si Miguel din, si Kristo. Naihawa ng mga Sabadista ang saksi ni Jehovah. Ang saksi ni Jehovah kasi offshoot ng Sabadista sa Amerika. Nauna Sabadista, naanib doon sa Sabadista yung nagpundar ng saksi ni Jehovah. Nung mag-away-away sila, nagpundar ng saksi ni Jehovah si Charles Taze Russell. Dala-dala ngayon yung paniniwala niya sa Sabadista na nakuha niya doon sa Bibliang iminali ng Sabadista. Nung ang mga saksi ni Jehovah naman ay malaki ng relihiyon, nagsalin sila ng sarili nilang Biblia. Para naman mapaniwala ang tao na Jehovah ang pangalan ng Diyos, lahat ng salitang Panginoon sa Ebreo, pinalitan nila ng Jehovah. Lahat ng salitang Panginoon, puro Jehovah. Lahat ng salitang Diyos, pinalitan nila ng Jehovah. Kaya naniniwala ngayon yung nakabasa sa Biblia nila, ang pangalan pala ng Diyos, Jehovah. Hindi Jehovah ang pangalan ng Diyos. Kasi yung Jehovah, imbento yon nung 14 na siglo. At katunayang hindi Jehovah pangalan ng Diyos, wala naman letter J sa Hebrew. Walang hota sa Hebrew. Paano magiging pangalan ng Diyos nag-uumpisa sa hota ang Jehovah, wala naman letter J sa Hebrew. Imbento lang yung Jehovah na yan. Nilagay nila sa Biblia nila. Kaya siguradong yan ay garapal na mga salin. Yang salin ng saksi ni Jehovah, garapal na salin yan. Yang salin ng Sabadista, garapal na salin yan. Mabuti pa nga yung salin ng Katoliko kung minsan Hindi masyadong garapal, pino pa. Bagaman meron din silang mga ininject na mali, hindi masyadong garapal na kagaya nitong saksi ni Jehovah at saka ng Sabadista na pinapalitan talaga yung mga nasa orihinal. Kaya hindi ikaw ang mayroong problema niyan, kapatid na Romy. Kung maaanib ka sa samahang ito, mawawala lahat ng problema mo tungkol sa salin dahil ang nangangasiwa sa samahang ito, nagmamalasakit sa kapwa na huwag mailigaw ng mga iba-ibang maling pagsasali ng Biblia. Talagang tinutuklas natin sa ating pag-aaral, alin ba talaga ang tamang diwa ng kasulatan? Yun ang ating itinuturo. Kagaya sa atin, hindi tayo naniniwala dun sa salitang Trinidad. Kasi wala sa Biblia yon. Imbento lang yung Trinity.
na ang Ama, Anak, Espiritu Santo raw magkakapantay sa lahat ng bagay. They are perfectly equal. Mali sa Biblia yun, hindi sila perfectly equal. Naniniwala kaming may Ama, Anak at Espiritu Santo. Pero hindi sila magkakapantay-pantay gaya ng paniniwalang inimbento. Mabuti nga basahin mo na yan, Sis Luz, ang pananampalataya ng ating mga ninuno. Opo, ito po yan. Ang pananampalataya ng ating mga ninuno, ito po ay sinulat ni James Cardinal Gibbons sa page 8. Ang pinagpalang Trinidad, ang pagkakatawang tao at iba pa. Iniaaral ng Iglesia Katolika na may isang Diyos lamang na walang hangga sa kaalaman, sa kapangyarihan at sa iba pang mga kabutihan, na lumikha ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang kapangyarihan at namamahala sa lahat ng ito sa pamamagitan ng kanyang katalagahan. Sa isang Diyos na ito'y may tatlong iba't ibang persona, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo na tunay na pantay-pantay at walang pagkakaungusan. Yun daw Ama, Anak, Espiritu Santo, pantay-pantay daw na tunay, walang pagkakaungusan. Ang pagkakasabi sa English, doon sa talata na yun, in this one God, there are three distinct persons, the Father, the Son, and the Holy Ghost, who are perfectly equal to each other. Mali yun. Na pantay-pantay yung tatlo, hindi. Mas mataas palagi ang Ama. Sabi ni Kristo, 14:28 ng Juan. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y magagagalak dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Ayon, ang Ama dakila kaysa akin, lalo. Ginamitan niya pa nung salitang lalo. Lalong dakila kaysa akin ng Ama. Paano silang pantay na pantay? Mali yun. Hindi totoong pantay na pantay. Kaya yung doktrina ng Trinidad, wala sa Biblia yon. Wala ngang mababasang Trinidad sa Biblia. Mabuti pa nga yung pipino meron sa Biblia, pero Trinidad wala. Basahin natin yung bilang, 11:5. Ating naaalaala ang isda na ating kinakain sa Ehipto na walang bayad, ang mga pipino at ang mga milon at ang mga puwero at ang mga sibuyas at ang bawang. Tama mo, yung bawang, sibuyas, milon, puwero, pipino, meron sa Biblia. No? Nasa Biblia yon. Pero yung purgatorio, wala sa Biblia yun eh. Purgatorio, saka yung limbo, wala sa Biblia yon. Gaya rin naman nung sinasabi ko kaninang wala sa Biblia. Yung Trinidad, wala sa Biblia. Yung kumpil, wala sa Biblia yon. Yung rosaryo, wala sa Biblia yon. Labag pa nga sa Biblia yung rosaryo eh. Kaya hindi tayo maililigaw kung magsasaliksik ang mangangaral sa mga matatandang mga kasulatan, kung tawagin manuscripts. Kaya manuscripts, sulat kamay. Hindi pa uso kasi ang imprenta noon eh. Ang imprenta na imbento lang nung 15 siglo eh. Yung mga manuscript na yan, sulat kamay, nung 2 siglo, 3 siglo, 4, 5 siglo, 6 na siglo, nakasulat na yan. 1,000 taon bago maimbento ang imprenta, nakasulat na yan sa sulat kamay. Kaya yan ang matatandang mga salin na pwedeng gamiting referensya pag naghahanap ka ng bagay na sasagot sa iyong mga duda. At ay tungkulin ng mangangaral, kapatid. Hindi ikaw ang may tungkulin dyan. Sana naunawaan mo. Isa lang po, Brother Eli. Yung doon po sa huli kong nabanggit, yung sa pangalan ng Diyos, gawa nga po nung mga turo ng ibang mga tagapagturo, nandiyan po yung Adonai, Yahweh, Jehovah. At yun po sa inyong pagtuturo ay Ama. Yun po ay gusto ko pong mapatunayan na kung paano natin mapapatunayan na yung Biblia na yun na nabasahan natin ng pangalang Ama at yun ay totoo. At ano pong Biblia ang pwedeng bilhin natin ayon po sa tamang pagsasaliksik. Kasi sa kapakanan po ng lahat ng Biblia yon, kapatid, na ang pangalan niya ay Ama.
Sabi ni Kristo manalangin kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Ano ba yung pangalan doon? Yung Ama. Kaya lahat ng salin ng Biblia nandun yun Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Yung kasing pangalang Ama, pinipiloso po nila Hindi ka pangalan yan, title lang yan, titulo. Mali, pangalan yan. Yan nga ang pangalan niya nung wala pang tao wala pang kahit ano Dadalawa pa lang silang mag-ama nun. Wala pa mundo nun. Ang tawag ni Kristo sa kanyang tatay, Ama. Ang tawag naman ng Ama sa kanyang anak, Anak. Basahin natin ang 2:7 ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ang tawag ng Ama sa kay Kristo, ikaw ay aking anak. Wala siyang ibang pinagsabihan nun. Si Kristo lang, ikaw ay aking anak. Pakinggan mo kapatid, wala siyang pinagsabihan nun sa Hebreo 1:5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kaniyang ama at siya'y magiging aking anak. Walang pinagsabihang anghel na ikaw ay aking anak. At muli, sabi ng Diyos, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Kaya mag-ama lang sila nung umpisa nung wala pang kahit anong bagay. Pakinggan mo sa 17:5 ng Juan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Bago lumitaw ang universo, bago ang sanlibutan ay naging gayon. Luwalhatiin mo ako, Ama, ng kaluwalhati ang tinamo ko sa iyo. Wala pa ang sanlibutan, dalawa pa lang silang umiiral, ang ama at ang anak. Ang tawag ng ama sa kanyang anak, anak. Ang tawag naman ng anak sa kanyang ama ay ama. Kaya yun ang kanyang pangalan mula pa sa eternity, 63 ng Isaiah. Sapagkat ikaw ay aming ama, bagaman hindi kami kinilala ni Abraham at hindi kami kilala ng Israel. Ikaw, O Panginoon, ay aming ama. Aming manunubos na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan. Mula sa walang pasimula siya mong pangalan. Bakit? Ang pangalan kasi, kung ano yung itinatawag, yun ang pangalan. Ano tawag sa'yo, yun ang pangalan mo. Ganun lang sinabi ng Diyos kay Adan Basahin natin sa 2:19. At nilalang ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid, at pinagdadala sa lalaki upang maalaman kung anong itatawag niya sa mga iyon. At ang bawat itinawag ng lalaki sa bawat kinapal na may buhay ay yaon ang naging pangalan niyaon. Kung ano yung tinawag, yun ang pangalan ng lahat ng itawag ni Adan dun sa mga dinala sa kanya ng Diyos na kinapal na may buhay. Kung ano ang tinawag ni Adan, yun ang naging pangalan niyaon. Sa Biblia kasi, sa Hebreo, kung ano yung itinatawag sa'yo, yun ang pangalan mo. Kagaya halimbawa, si Esau. Bakit ang tawag sa kanya ay Esau? Ang kahulugan sa Hebreo nung Esau, balbon. Balahibuhin si Esau. Ang kanyang katawan balahibuhin. Hindi siya kagaya ko. Kasi yung katawan ko pati yung aking binti, walang parang nagmana ako sa tatay ko, yung binti ko walang balahibo Hindi ako pwedeng maging Esau dahil si Esau balahibuhin. Yun ang pangalan niya, yun ang tawag sa kanya, Esau. Balahibuhin ang ibig sabihin. Ano ibig kong sabihin, kapatid? Kung ano yung itinatawag, yun ang pangalan ayon sa Biblia. Itong tungkol sa sinasabi ng grammar, kailan lang naman na-invento yung grammar ng mga tao na may proper name, may common name. May proper noun, may common noun. Bakit kailangan ng proper noun? Kasi marami ng tatay, no? Marami ng ama. Pero nung wala pang ama, iisa pa lang ang ama at iisa pa rin ang anak, yun ang talagang pangalan niya, original.
Kaya ang sabi sa Isayas, Ama, mula nang walang pasimula ay siya mong pangalan. Hindi pwedeng i-deny yan. Pangalan niya yung Ama. Kaya sabi ni Kristo na nagtuturo siya, pag mananalangin kayo, ang sasabihin nyo, Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Eh, alin ang pangalan? Eh, yung Ama nga eh. Kaya nga kung tawagin siya ni Kristo, laging Ama eh. Nakadiskusyon ko yung saksi ni Jehovah. Tinanong ako, iipitin ako eh. Ikaw ba, Mr. Soriano, may ama? Oo ako. Sagot ako agad. Ano ang pangalan ng tatay mo? Triunfo. Sabi kong gano'n. O de, saksi ka, may pangalan ng tatay mo, Triunfo. Oo ako. Sabi kong gano'n. Eh de, ang Diyos may pangalan din. Bukod sa ama. Ah, mali ka ako. Bakit mali? Kasi kahit may pangalan ng tatay ko na Triunfo, pag akong anak ang tatawag, kung tawagin ko siya ama, hindi ko siya tinatawag na Triunfo kasi kalapas tanganan sa kanya yon. Nagtawanan yung mga tao, nagpalakpakan eh. Doon sa ano yun eh, sa Guago eh. Bakit? Eh kahit naman may pangalan pa yung tatay mo, kung anak ka, hindi mo naman siya tatawagin sa pangalan niya. Tatawagin mo siya sa inyong relasyon. Tatay, o nanay, o papang. Yun ang tawag namin. Hindi namin tinatawag ang tatay ko na Triunfo. Hoy, Triunfo, lika nga. Hindi pwede yung ganun. Hindi raw pangalan ng ama. Pangalan nyo, yun lang Panginoon, pangalan yun eh. Ayon sa Biblia, pinalitan lang nila ng Jehovah eh. O, basahin natin. Ang pangalan niya, ayon sa Biblia, Panginoon. O, pakinggan nyo sa 33:2 ng Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon na gumagawa niyaon, ng Panginoon na umaanyo niyaon upang itatag. Panginoon ay siyang kanyang pangalan. O, yung salitang Panginoon, pangalan ng Diyos yun eh. Panginoon ay siyang kanyang pangalan. Kaya, para magulo ka kapatid, kung ano ba talaga pangalan, eh kung nagugulo ka, tawagin mo siya ayon sa nasabi sa Biblia. Ama, pangalan yun. Panginoon, pangalan yun. Eto pa isa. Kung naman, nagugulo ka, ayaw mo talagang gawitin yung iba. Eto, isa pang magagamit mo. Sa Exodo, pakinggan nyo, 34:14. Sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon na ang pangalan ay mapanibughuin ngang Diyos. Yun. Pangalan niya, mapanibughuin eh. Pangalan yun. Buti pa nga yung salitang mapanibughuin, pangalan ng Diyos yun eh. Nababasa sa Biblia. Pero yung Jehovah at saka yung Yahweh, wala kang mababasa nun. Gawa lang nila yun, yung Yahweh at saka Jehovah. Ngayon lang ginawa yun. Pero sa matatandang Biblia, wala yun. Pero yung salitang mapanibughuin, nasa mga matatandang Biblia yan eh. Tutul ka ba na ang Panginoon mapanibughuin, ang pangalan niya mapanibughuin? Nasa Biblia yan, kapatid. Let us be biblical. Yun ang panawagan ko sa mga kapwa Pilipino. Maging bibliko tayo. Kaysa maniwala tayo sa imbento, mas maniwala tayo sa nasa Biblia. Yung Ama, pangalan ng Diyos yun. Yung salitang Panginoon, pangalan ng Diyos yun. Yung banal, pangalan niya rin yun eh. Parang halimbawa, ang isang tao, yan kay si Juan eh. Yun may isang kaibigan niya, Amerikano, Johnny yan. Johnny. O si Juan, si Johnny rin yun eh. Doon naman sa kabilang, sa baryo nila, si Dakma. Si Dakma yan eh. Pangalan niya lahat yun eh. Kasi tumutukoy sa kanya lahat yun. Kaya nga meron kang palayaw, meron kang apelido, pangalan mo yun eh. Meron kang first name, middle name ka, pangalan mo lahat yun eh. Pwede naman gamitin sa'yo lahat yun eh, di ba? Ganon din naman yan. Ang Diyos, maraming katawagan sa Biblia. Yung salitang banal, ay pangalan niya yun. 57:15 ng Isayas. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ang pangalan ay banal. Yung salitang banal, katawagan sa Diyos yun. Na tumatahan sa walang hanggan. Mataas at matayog. Ngayon, kung hindi mo pa rin naiintindihan yan, kapatid na Romy, wala na akong magagawa sa iyo. Salamat sa iyong pagdalo. Salamat po at lipat naman tayo sa
Maramag, Bukidnon. Kapatid na Jerry Cabaniero. Go ahead, Bukidnon, please. Opo, kapatid na Daniel at kapatid na Eli. Meron pong magtatanong dito. Ang kanya pong pangalan, Analisa in Ontong, isang 16 anyos at narito po siya. Good evening po, Brother Eli. Dalawa po yung katanungan ko. First question ko po ay, curious lang po ako sa existence ni Hesukristo. Kung bakit po noon ay buhay siya at nagpakita. At bakit po sa aming kapanahunan ngayon ay wala po siya sa aming henerasyon. Yung pangalawa po ay, kung ang Panginoon po ay nagbibigay ng mga problema o pagsubok sa buhay na kayang lutasin ng isang tao, bakit po ang ibang tao ay nahahantong sa pagsusuicide? Yun lamang po. Alam mo kasi kapatid, ang Diyos nagbibigay ng kamo ng problema na kayang lutasin ng tao. Alam mo, ang Diyos hindi nagbibigay ng problema sa tao. Tayo ang gumagawa ng problema natin. Halimbawa, ikaw kain ka ng kain ng matamis, no? Madya-diabetes ka. Sino gumawa ng problema? Ikaw. Marami ka namang makakain, may mapait, may matabang. Gusto mo puro matamis. Gumawa ang Diyos ng pipino. Maganda yon. May insulin yon. Hindi ka madya-diabetes pag kumakain ka ng pipino. Ampalaya. Pag kumakain ka nun, hindi ka madya-diabetes dahil pampababa ng blood sugar yung ampalaya. Ang gusto mong kainin ay puro ice cream. Pagka nagka-problema ka ngayon sa diabetes, sino may gawa? Ikaw, hindi ang Diyos. Kung susunod tayo sa Diyos, ang gusto ng Diyos, tinuturuan niya tayo ng karunungan. Itong buwan na ito, halimbawa, mauuso yung pakwan, mumura yung pakwan, makakakain kang pakwan. Pag namura yung mangga, makakain kang mangga. Iba-iba ang nauuso. Pag nauso yung kasoy, makakakain ka ng kasoy. Pag nauso yung duhat, nakakakain ka ng duhat. Mura kasi yun, yung duhat, gamot sa sakit sa bato. Yung kasoy, gamot sa sakit sa bato. Pampatibay ng bato. Yung pakwan, pampalinis ng bato. Pag nauuso yung mga bawat umuuso, ibig sabihin ng Diyos, kaya uso ngayon yan, kumain ka niyan. Pag kumain ka niyan, halimbawa, bago magtaglamig, bago mag-Disyembre, mauuso ngayon yung mangga, mauuso ngayon yung, dyan sa Pilipinas, mauuso yung maaasim, no? Mga santol, may mga vitamin C kasi yun Ihahanda ka sa lamig para wag kang masipon. Ganun ang Diyos na lagi niyang inihahanda ang tao para humarap sa buhay. Hindi siya ang gumagawa ng problema at hindi siya ang nagbibigay. Tayo ang nagbibigay ng problema sa ating sarili kung minsan. Ngayon, bakit kamo merong mga tao na kung bawa kayang lutasin ng taong problema, bakit ang ibang tao humahantong sa pagsusuicide? Kasi siguro una, makitid ang isip. Na ayaw niyang humiling sa iba ng tulong. Meron naman siguro, parang natatakot siyang harapin yung totoo. Ngayon, yung mga nagpapakamatay, wala silang courage. Duwag silang harapin ang problema. Kaya nagpapakamatay sila. Salamat naman sa Pilipino, hindi tayo mga duwag Bihira lang naman yung Pilipinong nagpapakamatay. Ang Pilipino, kahit hirap na ang buhay, hindi nagpapakamatay. Compared mo sa ibang bansa, sa Australia, sa India, konting problema lang, nagpapakamatay ang tao. Meron nga, walang problema, nagpapakamatay Ba't nagsusuicide ba? Maraming klase ng tao nagpapakamatay. Ang isa sa dahilan, yung wala na siyang pag-asa, o kaya takot siyang humarap sa totoo, o kaya ayaw niyang mapahiya, nagpapakamatay. Halimbawa, mayroong babae na buntis siya, may asawa siya, nasa abroad. Mahahalata siya na hindi asawa niya nakabuntis, nagpakamatay. Yun yung mga dahilan kaya nagpapakamatay ang tao. Pero
Hindi dahil sa binigyan tayo ng Diyos ng problema hindi natin kayang lutasin. Sa Biblia, kung meron man dumadating, kaya mo yon. 10:13 ng unang Korinto, pakibasa kapatid na Daniel. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Ayan. Walay bisa nun sa nga panulay nga miabot kaninyo kundili kadto nga maantus sa tao. Apan ang Dios matinumanon nga dili mo tugot nga panulayon kamo sa labaw sa inyong maarangan, kundili uban sa panulay. Magahatag usab siya ug lutasan aron kamo makahimo sa pag-antos. Ayon, ang Diyos hindi nagbibigay sa atin ng higit sa ating makakaya. Kung ano yung dadating sa'yo, makakaya mo yon. Kung anak ka ng Diyos, makakaya mo yung dumadating sa'yo. Tutulungan ka niya. Kaya lang yung iba, walang paniniwala sa Diyos, kaya nagpapakamatay. Yun ang sagot ko dun sa isang tanong mo. Sabi mo, si Kristo nag-exist nung una, nung first century, no? Ng ating Christian era. Bakit siya wala ngayon sa panahon natin? Parang ganito, kapatid, ano? Ang sabi ng Biblia, doon sa Hebreo, sa Kapitulo 9, na dumating siya sa katapusan ng panahon. Nung panahon ng Kristiyano, doon lang siya napakita. Basahin natin doon sa Hebreo 26. Sa ibang paraan ay kailangan na siya'y magbatang madalas mula ng itatagang sanglibutan. Datapwat ngayon ay minsan siya'y nahayag sa katapusan ng mga panahon upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng pagkahandog ng kanyang sarili. Sa Cebuano, ang sabi ron, kay kung maong kini, kinahanglan siya mag-antos kanumay sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Apan karon sa nakausang sa katapusan sa mga katuigan, siya ginapadayag sa pagwagtang, sa sala pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon. Napakita siya sa katapusan sa mga katuwigan. Nagpakita siya para tubusin ang kasalanan natin sa katapusan sa katuwigan. Sa katapusan ng mga panahon. Dito lang siya talaga nakatakdang magpapakita. Bakit siya wala na sa panahon natin? Kasi meron siyang limited time na dapat siyang naririto sa mundo, mangangaral. Pag nangaral siya, kailangan siyang pumanik uli sa Ama. Sa 13:1 ng Juan, ang sabi ganito, bago nga magpista ng Paskwa, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kanyang oras, ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kanya na nanga sa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. Dumating na ang oras, ang wika, ng paglipat niya mula sa sanlibutang ito hanggang sa Ama. Meron siyang nakatakdang araw at oras at panahon na mamamalagi siya rito. Hindi pwedeng habang panahon siyang nandito, kundi doon lang sa nakatakdang oras na yon, sapagkat doon sa mga nakatakdang panahon na yon, ang katapusan nun, papatayin siya. At pagka namatay siya, yun ang kanyang paraan para tubusin ang kasalanan ng tao. Kung habang panahon nandito siya, habang panahon siyang papatay ng mga kalaban ng katotohanan, di ba, no? Pero minsan lang siyang panahon na parito para matupad na tutubusin niya yung kasalanan ng tao. At naganap yan sa katapusan ng mga panahon, nung panahong mag-umpisa ang panahong Kristiyano. Ngayon, para rin lang yan lola mo, kapatid, no? Kawawa naman ang lola mo. Yung lola ng lola mo, kung habang panahon siyang buhay, kawawa naman siya. Bakit? Kasi nung nanay ko, matanda na, 93 years old na, nahihirapan na siya, meron siyang diabetes
nahihirapan siya na kumain, kumilos. 93 na siya eh. Sabi ko sa sarili ko, parang nahihirapan na si nanay ko. Tapos namatay siya. Parang sa pakiramdam ko, parang napahinga siya sa hirap niya. Kung halimbawa, hindi siya mamamatay, 93 na, masakit na yung katawan niya, masakit yung rayuma. Hindi mamamatay, kawawa naman kung 1,000 taong kang may rayuma, ang sakit-sakit nun. Kaya ang tao namamatay. Si Kristo nagkatawan tao, hindi para basta mamatay, kundi nagkatawan tao siya para tubusin sa kanyang kamatayan ang kasalanan ng mga tao. Kaya meron siyang intention. At meron siyang panahon na dito siya sa libutan tapos babalik siya sa Ama. Kaya wala na siya ngayon. Para lang lola ng lola mo. Wala na siya ngayon. Kasi kailangan siyang magpahinga. Sana naintindihan mo, Annalisa. Maraming salamat po. Okay po. Yan. Salamat po sa mga taga Bukidnon. At sa Rojas, Palawan naman tayo, kapatid na Mel Pingal. Go ahead, Palawan, please. Salamat po sa Diyos. Narito po ang isang panauhin po natin na magtatanong, si kapatid na Arcel Abid, 26 years old po siya at isa po siya ang Katoliko. Ito kapatid. Good evening po, Brother Eli. Itatanong ko lang po sana kung may chance po ba na maligtas yung mga tao na may mga pananampalataya na nasa iba pong religion katulad po ng mga Hinduism, ganyan po. At saka, second question ko po sana, ano po yung dapat gawin para lumago yung faith natin sa Lord? At paano po natin masubok yung faith natin ay matatag? Na matatag po yung faith natin. Thank you po. Alam mo kapatid, hindi tayo ang susubok sa faith natin para mapatunayang matatag. Ang sumusubok sa ating faith o pananampalataya ang Diyos. Hindi natin karapatang subukin ang ating faith. Pagka kasi ikaw mismo sumubok sa faith mo, para mong tinutokso ang Diyos nun. Na ikaw mismo ang susubok sa faith mo na tignan ko nga kung kaya ko talaga ito. So, parang ganon. Para mong tinutokso ang Diyos kasi ang pagsubok sa Diyos nang gagaling, ano? Na sinusubok yung faith ng tao para mapatunayan niya kung talagang ikaw ay mananampalataya. Kaya dun sa tanong mo na yon na paano natin masusubok ang faith natin, kalimutan mo na yon, ang Diyos ang bahalang sumubok doon. At nagaganap yung pagsubok na yon pagka nakita ng Diyos na ikaw ay matatag, papatibayin ka niya. Siya rin ang magpapatibay sa atin. Pakinggan mo 1 versikulo 7 ng unang Korinto. Ano pat kayo'y hindi nagkulang sa anumang kaloob na nagsisipaghintay ng paghahayag ng ating Panginoong Hesukristo, na siya namang magpapatibay sa inyo hanggang sa katapusan, upang huwag kayong mapagwikaan sa kaarawan ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ang magpapatibay sa inyo hanggang sa katapusan. Sino ba yung pinapatibay ng ating Panginoon Hesukristo? Yung nasubok na, nakaraan na sa pagsubok. Titibay na siya. Kasi parang ganito yun 7 ng unang Pedro. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Hesukristo. Ngayon, ang pagkasubok sa atin, magbubunga ng ikararangal natin sa pagbabalik ni Kristo. Ang sinusubok sa atin yung ating pananampalataya na lalo ay wikang mahalaga kaysa ginto na nasisira. Sinusubok tayo sa pamamagitan ng apoy. Paano yung pagsubok na yon? Araw-araw dumadaan yung mga araw, mga panahon, nasusubukan ng Diyos kung mananatili ka sa pananampalataya, sa faith. Whatever problem you may encounter,
nananatili ka pa rin sa faith, sa araw-araw na dumadaan, nasusubok ka. Nasusubok. Basahin natin yung unang Korinto Kapitulo 3, versikulo 13. Ang gawa ng bawat isa ay mahahayag, sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamamagitan ng apoy inihahayag, at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Merong apoy na sumusubok sa gawa natin. At mahahayag yung ating gawa araw-araw sa magitan ng araw na magsasaysay. Ang gawa ng bawat isa, mahahayag, ang araw ang magsasaysay. Halimbawa, isang araw hindi ka uminom, 2 araw hindi ka uminom, 3 araw hindi ka uminom, 1 linggo hindi ka uminom, 1 buwan hindi ka uminom, 1 taon hindi ka nagsugal, 2 taon di ka nagsugal, 10 taon di ka nagsugal, subukan na ng Diyos noon. Yung mga araw ang magsasaysay. The days will reveal who you are, what kind of a person you are. The days that are going to pass. Baka ikaw ay halimbawa, tapat ka lang 1 linggo, pagkatapos yung 2nd linggo, bibigay ka na, nasubok ang faith mo na hindi talagang faith. No? Yun ang ibig ko sabihin. Yung mga araw na dumarating ang magsasaysay sa faith ng isang tao. Kung makakapanatili ka, basahin natin yung 5 Gs ng unang Pedro. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Ang Diyos din ang magpapatibay, magpapasakdal at magpapalakas sa iyo. Pag nakikita niya na ikaw ay talagang sumusunod, nakakapasa ka sa mga pagsubok. Para lang yung pagsubok, para kasing test yun eh. Bawa sa eskwela, araw-araw nakikinig ka sa lesson, dadating ngayon yung test, pagsubok yun yung test. Kaya test ang tawag eh. Nilalagay sa paper, test paper, no? Pag napasahan mo yon, dire-diretso ka, magiging grade 6 ka, magiging high school ka, dire-diretso. Pagdaan ng mga araw, pataas ng pataas ang iyong antas ng kaalaman. Ganon din sa Diyos. Kung sa araw-araw na dumadaan sa buhay, nakakatiis ka, hindi ka gumagawa ng masama, ayon, dun, yung pagsubok ng Diyos na dalagpasan mo, titibay ka hanggang sa pagpapakahayag ng Panginoon Kristo. Ngayon, yun namang isang tanong mo, may chance bang maligtas yung mga taong ang pananampalataya nasa ibang relihiyon katulad ng mga Hinduism, ano? Yung mga nadaya, siguro, meron chance maligtas yun. Yung mga nadaya lang, hindi yung mga die-hard. Kasi sa relihiyon may mga die-hard eh. Kahit mali na, doon pa rin sila. Halimbawa, yung nadaya lang, nailigaw lang, baka may chance pang maligtas yun eh. Nailigaw nung, baka sakali pa eh, no? Basahin natin yung 2:13 ng Roma. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili, na nagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatototohanan ito pati ng kanilang budhi. Ayun, alam mo kapatid, ano, tayong mga tao, meron tayong budhi. Yung budhi, yung konsyensya, kung tawagin sa Kastila, yon ay nagdidikta sa atin ng kabutihan eh. Nagsasabi sa atin kung tayo mali. Halimbawa, walang nagsasabi sa yung ikaw ay mali, pero yung konsyensya mo minsan inaamin niya mali ka. Ang sabi ni Pablo, yung mga hintil na walang kautusan sa katutubo, bawa, hindi nakarinig ng Biblia, hindi nakakilala kay Kristo, bago pa naimprenta ang Biblia, doon siya nabuhay. Walang nangangaral pa ng Biblia, doon siya nabuhay. Di wala siyang narinig na kautusan. Sabi ni Pablo,
hindi ang tagapakinig ng kautusan ang inaaring ganap o ginajustify ng Diyos, kundi yung mga tumutupad sa kautusan. Sapagkat kung yung mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay gumagawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili na nagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang mga puso, pinatototohanan pati ng kanilang budhi. Kaya kahit wala ka pang narinig na aral, meron kang budhi na nagsasabi, instinctively, by human instinct, we are different from animals. Ang animal, kahit na alagaan mo yung leon, kakainin ka pa rin yan pag nagutom. Ang tao hindi ganon. Ang tao merong instinct ng pagtanaw ng utang na loob. Hindi kagaya ng leon. Kagaya nung mga nagte-tame ng mga shark, mga balyena, at saka mga shark na kumakain ng tao. Tinetame nila yun eh. Yung pinapalabas sa mga ocean park yata yun, Nagpapalabas sila. Minsan, yung mismong tamer, kinain nung pating. Pinagluray-luray siya. Ang tao hindi ganon. Pag ang tao ay natutong magmahal sa kapwa, naramdaman niya, mahal mo siya, hindi kanya kakainin ng buhay. Meron kasi tayong instinct as humans. Dahil meron tayong konsyensya. Budhi ang tawag sa Tagalog. Kahit pala hindi ka nakarinig ng kautusan, kung nagtatrabaho yung budhi mo, na hindi ka naman gumagawa ng masama sa kapwa, wala kang narinig na aral, di mo nakita yung Biblia, hindi mo narinig si Kristo, kahit na ikaw pa'y Budista, Hinduista, Zoroastrianista, wala kang narinig na kautusan, pero nabubuhay ka naman ng mabuting konsyensya. May pag-asa yon, kapatid, na maligtas ayon kay Pablo. Aariin silang ganap ng Diyos. Ang nasa Biblia, kahit wala ka dun sa tunay na iglesia, kung hindi ka naman nakapakinig, hindi ka naman nabalitaan, kagaya ng mga taong nabuhay sa mga remote areas, yung mga ermitanyo, walang nabasang Biblia, hindi nakapakinig ng aral, nabuhay sa mga caves nung araw, yung ba mapupunta na lahat sa impyerno? Hahatulan mo lahat ng nasa labas, wala ng kaligtasan, sintinsyado na sa apoy, mali yun. Basahin natin ang Santiago, Kapitulo 4, ganito sabi sa versikulo 12. Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom, sa makatwid bagay ang makapagliligtas at makapagwawasak. Datapwat, sino ka na humahatol sa iyong kapwa? Sino kang humahatol sa kapwa mo? Isa lang naman ang tagapagbigay ng kautusan at hukom. Siya rin ang makakapagligtas, siya rin ang makakapagwasak. Sino ka naman na humahatol sa iyong kapwa? Kaya sa iglesyang totoo, hindi natin hahatulan yung nasa labas. Basahin natin ang unang Korinto 5:13. Datapwat sa nga sa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Ayon, ang sa iglesyang totoo, yung mga masasamang tao tinitiwalag. Bakit? Sa labas kasi, Diyos ang humahatol. Pagpaubaya mo siya sa hatol ng Diyos. Pero sabihin mo, wala na siyang kaligtasan dahil nasa labas siya, malupit ka namang masyado nun. May mga nasa labas ng iglesia, hindi naman nakapakinig ng iglesia, hindi naman nakapakinig ng Biblia, hindi na aralan, hindi na paliwanagan, nabuhay sa kainosentihan, nabuhay namang mabuting tao. May pag-asa yon, kapatid. Sana naunawaan mo. Thank you po. Para maintindihan mo buong buo, inaanyayahan ko kayo sa ating mass indoctrination. Hindi naman kayo pipilitin na maging miyembro, kundi dadalo kayo, magsusuri. Pag ayaw nyong tumanggap, pwede naman. Pwede naman wag kayong magpatuloy, pero mas maganda dumalo po kayo. Maintindihan nyo lang ang aming ibinabalitang kaligtasan sa pamamagitan ng Biblia. Tuloy tayo, kapatid na Daniel. Okay po, yan. Maraming salamat po. Lipat naman tayo ng Taguig City,
Nandun po si kapatid na Don Kapulong. Go ahead, Taguig, please. Opo, kapatid na Daniel, salamat po sa Panginoon. At ngayon po, ang magtatanong sa atin ay isang retired military. Si Ginoong Pio Delgado, isa pong Katoliko. Sige po kapatid, nandiyan po si kapatid na Eli. Magandang gabi po, Brother Eli, Brother Daniel. Ang unang katanungan ko po ay ito po. Brother Eli po, may paliwanag po kayo noon at nasa Bible po. Ito ng lalaki pong nagpapahaba ng buhok ay mahalay sa Diyos. At ito po ay kasama sa kasalanan ng pagsasalangsang sa katotohanan. Paano naman po itong mga bading? Hindi lang po nagpapahaba ng buhok, kundi nagme-make up pa po at nagsusuot ng damit ng babae. Hindi naman po sila pumapatay at hindi naman po nagnanakaw. Pero gawain din po ito ng pagsasalangsang sa katotohanan. Sila po ba ay may bibigat na pagkakasala dito o ang magulang po ng mga ito, ng bading at ng boy, si vice versa po, na bakit po kaya kinusinti nila ang mga bata nung maliliit pa po ito na lumaki ng mga bakla po at bading? Kasi po, sa katotohanan po, wala naman pong pinanganak na tao na bakla po o tomboy. Lahat po ay wala pong indikasyones ng baby pa po. Ang pangalawa ko pong tanong, Brother Eli, kasalanan po ba ang mga maging isang tanga? Kasi po ang iba po ay ayaw tumanggap ng kaalaman. Kasi po para siya makaiwas sa obligasyon o responsibilidad. Kaya po nagtatanga-tangahan. Ito po ba ay may mababasa sa Bible? At kung ito po ay kasalanan, ay mas lalo pong mabigat ang pagkakasala na nagtatanga-tangahan. Yun lang po ang tanong ko po. Salamat po. Salamat din po sa inyong pagdalo, kapatid na Pio. Unang-una, kapatid, parang isang pagiging prangka o tapat na pakikipag-usap. Ang bading po at saka ang tomboy, hindi kasalanan ng magulang na sila'y naging bading o naging tomboy. Sa maraming pag-aaral po at malawak na pag-aaral na ginawa ng siyensya at ng saikolohiya, yun pong pagiging bading at tomboy ng isang tao, hindi po yan galing sa environment, hindi yan galing sa nahawa, na barkada, hindi rin yan galing sa kasalanan ng magulang na pinabayaan sila. Walang magulang sa ating panahon na may gustong magkaanak ng bading. Wala pong ganon. Ang katunayan, meron akong alam na ama, yung anak niyang bading, mas maikukwento ni Brad Danny yun Para magbago lang, marami siyang ginawang mga paraan. Sinusuntok, tapos nung minsan, inis na siya sa bading niya anak, ihuhulog kita sa dagat. Kasi sinuntok na niya, binugbog niya na. Pag hinulog mo ako tatay sa dagat, sirena ako, sabi. Hanggang dagat pala, bading pa rin, Ngayon, ibig sabihin, kapatid, ako sa aking personal na kaalaman, dahil nag-aakay ako ng tao, maraming mga taong nagtitiwala sa akin ng kanilang sariling puso, karanasan, pamumuhay, mag-asawa, dumudulog sa akin. Sa napakarami ko nang nakausap, merong kapatid kami sa iglesia, 5 ang anak niya. Magandang lalaki siya, magandang katawan, matipuno. Ang dibdib nga niya, lalaking-lalaki ang dibdib niya lumapit sa akin, sabi niya, Brother Eli, may problema ako. Sabi ko, ano yung kapatid? Kasi bading ako, sabi niya. Bakit ka ako? Hindi ba may asawa ka? Kilala ko yung asawa mo. Kabiruan ko pa nga asawa niya Tapos, di ba 5 anak mo? Oo, ka. Di, paano ka kung nag-asawa, bading ka pala? Kasi gusto ko talagang magbago, sabi niya. Kaya para ako maging lalaki, nag-asawa ako. Pero kaya ko lang nasisipingan yung asawa ko, naglalasing ako, saka nagda-drugs.
Sabi niya. Pagka hindi ako lasing, kung wala akong drug, nandidiri ako sa asawa ko. Ang gusto ko lalaki. Kahit matagal na kung may asawa, gusto ko pa rin lalaki, sabi niya. Hindi, talagang bading siya. Sabi ko, paano mong napatunayan? Bata pa kasi ako baliit pa lang akong bata. Alam ko na, bading ako, sabi niya. Marami na pong ganon akong nakausap, kapatid. Kaya nakukumpirma ko na marami po talagang pagkakamali sa ating lipunan ngayon kasi sabi nila nakakahawa raw, pag nakibarkada ka raw, kaya pagka bata ka pa, susuotan ka ng nanay mo, tatay mo ng damit ng babae, magiging bading ka. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Sa pag-aaral ng siyensya, meron silang sinasabi na yung hormonal balance, mas mataas daw yung female hormones sa isang lalaki na bading. Mas mataas yung female hormone. Sabi nila sa siyensya. Tapos yun namang mga tomboy, mas mataas naman yung male hormones. Kaya siya nagkakaroon ng ganon. Pero hindi pa rin yun hindi pa rin yun conclusive kasi may iba-ibang pananaw. Maraming schools of thought tungkol dyan sa pagkabading at saka sa pagkatomboy. Ngayon, ang masasabi ko sa inyo, yung pagsasaliksik, pag-aaral ng iba't ibang mga kondisyon ng buhay ng tao, yung pagiging bading kuminsan na pinagkakamali ang na-acquire o nahawa, yan po ay parang isang bagay na inborn sa tao. Talagang pinanganak siyang ganon. Ngayon, hindi naman po itinatakwil ng Diyos yung mga kung tawagin natin ay third sex. Kasi sabi sa Biblia, ang lahat ng tao gusto ng Diyos maligtas. Kung halimbawa, bading man ang isang tao, hindi ka naman nag-make-up, hindi ka naman nagsusuot ng damit ng babae, kahit na bading ka, hindi ka lumalabag sa utos, may pag-asa naman pong maligtas yan. 2:4 ng unang Timoteo. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ang Diyos po ang may ibig, lahat maligtas. Tao rin naman yung mga sinasabi nating bading at tomboy. Gusto rin ng Diyos maligtas yan. Basta ba susunod sila sa utos At isa sa utos, yung nasa 22:5 ng Deuteronomio. Ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki, ni ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Ayun, bawal lang magsuot ng pambabae yung lalaki at yung lalaki pambabae, karumal-dumal sa Diyos yun. Ano ibig ko sabihin, kapatid? Kung sa damit bawal yon, lalo naman pagka makikipagtali ka na babae sa babae, lalaki sa lalaki, pinagbabawal din naman ng Diyos yun. Kaya kung halimbawa ay hindi naman lumalabag sa batas ang isang tao, nagsisikap naman siyang sumunod sa utos ng Diyos, kahit bading, kahit tomboy, kahit na kung ano pa tawag no iba, silahis, basta sumusunod sa utos, may karapatan siyang maligtas. Doon sa tanong mo, kapatid, na hindi lang yung mahaba ang buhok, kundi nagme-make-up pa, nagsusuot pa ng damit na pambabae, nagkakasala yon. Pero wag nating hatulan, baka dumating ang panahon, kasi dito sa samahan namin, maraming mga ganyan Meron pa nga naanib sa amin, nagpa-opera na nagpapalit na ng sex Hindi na siya lalaki, babae na talaga, pati sa sex niya, nagpa-opera siya. Tinanong niya, pwede ba raw siyang maligtas pa? Pwede ka ako dahil ang tao gusto ng Diyos maligtas Nagawa mo naman yan, hindi mo pa alam ang totoo, hindi mo pa alam ang aral, mapapatawad ng Diyos yan. Yan po ang aking masasabi, kapatid. Sa Diyos kasi, hindi siya nagtatangi ng tao. Maging tomboy, maging bading, maging lalaki, maging babae, maging bulag, maging pilay, maging negro, maging puti, sa isang talata ng Gs 34:35 ng Gawa. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi,
Tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay katanggap-tanggap sa Kanya. Yun. Kahit na ano pang klaseng tao, pag may takot sa Diyos, gumagawa ng katwiran, katanggap-tanggap sa Diyos, kapatid. Ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Kaya pare-pareho lang po tayong mahal ng Diyos. Ngayon, doon sa ikalawan yung tanong, kasalanan po ba ang maging tanga? Malaking kasalanan sa Diyos ang nagtatakwil ng kaalaman o ng karunungan. Kasalanang malaki sa Diyos yun. At pagka hindi tayo tumanggap ng karunungan o ng kaalaman, ng katwiran, paparusahan tayo ng Diyos sa bandang huli. Kasi po, kapatid, yung pagiging tanga ay dalawang klase. Meron tanga na nagtatanga-tangahan. Basahin natin ang Galacia 3:3 sa sambayan ng Pilipino, kapatid na Daniel. Tangang-tanga na ba kayo? Nagsimula na kayo sa espiritu at ngayon magtatapos kayo sa laman? Yung mga taga-Galacia, sabi ni Pablo, talagang tangang-tanga na ba kayo? Nag-umpisa kayo sa espiritu tapos nagpapakabalik kayo sa laman. Ibig sabihin, nag-umpisa sila sa mataas na kalagayan, umaatras pa. Ano ibig sabihin nun? Paatras, hindi pa sulong. Sa 7 ng Jeremias, versikulo 24. Ngunit hindi nila dininig o ikiniling man ang kanilang pakinig, kundi nagsilakad sa kanilang sariling mga payo at sa pagmamatigas ng kanilang masamang puso at nagsiyaong paurong at hindi pasulong. Ayan, pagka paurong ang tao, ayaw na matutot umasenso sa kaalaman, ang tawag ng Biblia ron, masamang tao yon. Sa pagmamatigas ng kanilang masamang puso, nagsiyaon silang paurong at hindi pasulong. Ayan po. Kaya kasalanan po yun, kapatid, yung ayaw kang tumanggap ng kaalaman. Gusto mo maging tanga ka dahil ayaw mo ng obligasyon. Kasalanan po sa Diyos yun, kapatid. Sana naunawaan niyo. Yan po. Okay, maraming salamat po. Kung nagustuhan ninyo ang aking upload, please like, share, and subscribe. At mag-comment na rin. Maraming salamat sa panonood.